Pakiramdam ni Lester ay mababaliw siya. Palagi niyang inaabangan ang buwan na malapit nang matapos. At sa tuwing naiisip niya na ilang araw na lang ang natitira sa buwan, nababalisa siya. Paano kung maubos na naman ang pera ni Celine? Ang pagsusugal ay walang katapusang laro. Paano kung maubos ang pera nito? At kailangan nitong sumiping sa iba para mabayaran ang mga utang. Sa pag-iisip tungkol dito, nawala na naman ang antok ni Lester. But luckily, he finally knew when Celine got up. Gumigising ito tuwing umaga, bago pa magliwanag. Nagsisipilyo ito, naghihilamos ng mukha at nagbibihis. Pagkatapos ay lalakad ito palapit sa kanya. Naramdaman ni Lester ang paglapit nito. Hahalikan siya nito sa noo at sasabihin, "Good morning." Sa huling buwan, hindi nagpakita si Celine sa lugar ni Lester. Nag-alala si Lester. Gusto niya itong tawagan. Ngunit ayaw niyang malaman ito kung gaano niya ito namimiss. Halos hating gabi na at tatawagan sana ito ni Lester nang makita niya ito. Casual ang suot ni Celine ngayon. Dahan-dahan itong naglakad at pumasok. Pumasok ito sa sala na may dalang ilang bag. Nakita niyang nakaupo si Lester sa sofa at nanunood ng balita. Ngumiti siya at sinabi, "Gising ka pa. Bumili ako ng pagkain. Ipaghahanda kita ng merienda ngayong gabi." Isang buwan na hindi nag-alok si Celine na magluto para sa kanya. Inilabas nito ang pinamili sa isang paper bag. Marami itong binili. Hindi lang ito midnight snack, dahil ito na ang kanilang huling hapunan. Tumayo si Lester para umakyat. Hindi ako nagmemerienda sa gabi. Okay lang, magluluto pa rin ako. Maaari mo itong kainin bukas. At kung hindi mo gusto, itapon mo na lang. Ang kanyang boses ay kasing liwanag ng dati at walang bakas ng anumang pahiwatig. Nang sandaling iyon, hindi na umakyat si Lester. Tumayo siya doon na parang nahihiwagaan at pinanood si Celine habang nagluluto. Hindi ito magaling magluto, pero marami pa rin siyang nakain. Paghiga nila sa kama, hindi na pumatong si Celine sa kanya, gaya ng palagi nitong ginagawa. Bagkus ay tahimik itong nakahiga. Lumingon si Lester at tumingin dito. Si Celine ang unang bumasag sa katahimikan. "Lester, medyo may sakit ako ngayon. Hindi ka pwedeng masyadong maging agresibo tulad ng dati. Please be gentle." Nagsalita siya na parang may pinoprotektahan. Nakakapagtakang nakatulog si Lester pagkatapos makipagtalik. Maingat na bumangon si Celine. Naligo siya at nagbihis sa harap ng salamin at ipinatong niya ang kanyang mga palad sa kanyang tiyan. Sa wakas ay buntis na siya at si Daisy ay maaaring mailigtas sa pagkakataong ito. Simula ngayon, tapos na sila. Lumapit si Celine sa tabi ng kama ni Lester. Sa pagkakataong ito, imbes na halikan niya ang noo nito tulad ng dati, naluluha siyang tumingin sa gwapo nitong mukha. "Paalam, Lester Samonte." Nang magising si Lester, hinawakan niya ang kabilang side ng kama at wala nang nakahiga doon. Umupo siya at tiningnan ang buong paligid. Nitong buwan, lahat ng gamit ni Celine ay maayos na nakalagay doon. Ang tuwalya nito, toothbrush, pati na rin ang tsinelas. Ngunit ngayon, ang lahat ng mga bagay na yun ay nawala. Naisip ni Lester na isang buwan na ang nakalipas at tapos na ang lahat. Naisip niya na darating ang araw ay hindi na magugulo ang kanyang puso at papasok siya sa kanyang opisina gaya ng dati. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ay mas lalo siyang nabalisa. Hindi siya makatulog sa gabi, kaya muli na naman siyang uminom ng pampatulog. Ang perang ibinigay niya kay Celine
ay sustento niya dito pansamantala. Alam ni Celine ang kanyang kabutihang loob at tiyak na babalik ito sa kanya kapag naubusan ito ng pera. Ngunit makalipas ang 3 buwan, hindi na siya tinawagan ni Celine. Habang nakaupo si Lester sa kanyang opisina, tumingin siya sa kanyang assistant. Nakontak mo na ba si Celine? Hindi po, sir. May narinig ka ba mula sa kanya? Wala po, sir. Binigyan mo siya ng sapat na pera noong nakaraan para makabili ng kotse at bahay na matitirhan. Hindi mo kailangang mag-alala, sir. Nagsusugal siya, kaya kailangan niya ng mas maraming pera. Bakit hindi mo alamin kung nagsusugal na naman siya o sumama sa ibang lalaki? Mismong si Lester ay tumangging aminin na ang kanyang pinakamalaking takot ay umibig sa ibang lalaki si Celine. Ang isang babaeng tulad niya na may namumukod tanging ganda at may kakayahang magtrabaho, hindi maaari na walang lalaking gustong gumastos ng pera sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, pumasok ang assistant sa opisina ni Lester. Sir, 3 buwan na ang nakalipas. Umalis si Miss Ashton sa bansa. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Tumayo si Lester. Agad na bumalot ang lamig sa kanyang katawan at hindi niya maiwasang kabahan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Well, itigil mo na ang paghahanap sa kanya dahil wala na siyang kinalaman sa akin. Lumabas si Lester sa kanyang opisina. Pakiramdam niya ay nanghihina ang kanyang mga hakbang. Kahit kailan ay hindi niya ito naramdaman. Kahit noong ipinakulong niya ito. Pinaandar niya ang sasakyan hanggang sa kulungan. Lumabas siya ng kotse at tumingin sa mga bakal na gate. Sa loob ng 2 taon at 7 buwan, ang babaeng iyon ay nanatili sa loob upang tubusin ang kasalanan ng kanyang ama. Yun ay utang ng ama nito sa kanya at hindi niya kailangang makonsensya. Sino ang umabuso kay Celine sa kulungan? Gusto niya itong malaman at patayin. Ngunit kahit anong pilit niya, ay hindi niya malaman kung sino ang lalaking kasama ni Celine. May mga record na si Celine ay nagsilang ng isang sanggol na babae sa bilangguan at isang cesarean section ang isinagawa. Ang mga medical na record mula sa cesarean section ay nagpakita rin ng isang nawawalang kidney. Inutusan niya ang kanyang assistant na alamin ang tungkol dito. At sa wakas ay nalaman niya na ang isang kidney nito ay nailipat noong ito ay 23 years old. At ang tumanggap ng kidney ay si Lester Samonte. Hindi niya maiwasang manginig sa hawak niyang chart. Namula ang mga mata niya habang inaalala ang nakaraan. Lester, magbati na tayo. Sorry kung wala ako sa tabi mo noong nagkasakit ka. Hindi ako dapat nakipag-away sa'yo. Makinig ka. Inoperahan ako sa appendicitis. Tingnan mo, hindi ako nagsisinungaling. Tingnan mo, may mga tahi pa ako. Nagsinungaling ito sa kanya tungkol sa peklat nito sa tiyan na ngayon ay naging 2 nang lumabas ito sa kulungan. Ang peklat nito sa gilid ng puson ay inakala niyang appendicitis. Gaya ng sinabi nito sa kanya. At ang peklat nito, sa gawing ibaba ng pusod, ay sinasabi nitong ectopic na pagbubuntis. Ang peklat nito sa gilid ng puson ay hindi appendicitis. Humapdi ang mga mata ni Lester at lumabas ang mga ugat sa kanyang noo. Sir, nakita siya ng assistant na nanginginig, kaya nagtanong ito. Natigilan si Lester at paulit-ulit na tumingin sa chart. Ang pagkagulat sa mukha niya ay unti-unting napalitan ng pagkadismaya. Naramdaman niya ang matinding panghihinayang. Celine, ang dami mong tinatago sa akin. Pinunasan ni Lester ang mga luha sa kanyang mukha at sinubukang kontrolin ang kanyang paghinga para patatagin ang sarili. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa chart at ang kanyang mga mata
ay namumugto sa emosyon. Alamin mo kung ano ang nangyari kay Celine sa bilangguan sa loob ng 2 taon. Tandaan mo, gusto kong malaman lahat. Pagkatapos noon, kinuha ni Lester ang chart at umuwi. Ngunit ang susunod na oras ng paghihintay ay masakit. Nang lumiwanag ang screen ng kanyang telepono, agad iyong sinagot ni Lester. Anong balita? Sir, si Miss Ashton ay nagdusa ng husto sa bilangguan nitong 2 taon. Sa hindi maipaliwanag na paraan, lumutang sa kanyang mga mata ang katangi-tanging mukha ni Celine. Ngumiti ito sa kanya at sinabi sa pinakamalamig na tono kung paano siya ginulo ng mga tao sa bilangguan. Bahagyang nagngalit ang mga ngipin ng assistant at sinabi, si Miss Ashton ay nagkaroon ng baby sa bilangguan. Pagkasilang ng baby, kinuha ito ng biological father nito. Nanlilisik ang mga mata ni Lester sa gulat na para bang tinamaan ng kidlat. Sino ang lalaking yun? Sir, si Warren Miranda. Natigilan si Lester ng 2 segundo at malakas na ibinato ang telepono sa sofa. Ibig sabihin, inilihim sa kanya ni Celine ang tungkol dito bago pa ito makulong. Ibig sabihin, matagal na silang magkasama ni Warren. Magkahalong galit at pagkabigla ang pumintig sa kanyang loob. Nanatili siya ng ilang minuto sa ganoong damdamin at pagkatapos ay parang may narealize siya. Nanginginig ang mga kamay niya nang i-dial niya ang numero. Imbestigahan mo si Warren Miranda. Ngayon din. Gusto kong malaman ang eksaktong location niya. Muling binuksan ni Lester ang chart at tinitigan ito. Hindi ba't si Lily ang nag-donate sa kanya ng kidney? Paano mangyayaring si Celine? Saglit siyang nag-isip at tumawag ulit. Alamin mo ang tungkol kay Lily, lalo na ang mga detalye ng kidney transplant sa ospital. Alamin mo ang lahat para sa akin. Makalipas ang 2 araw, nakapikit si Lester habang nakasandal sa kanyang upuan nang dalhin ng kanyang assistant ang mga papeles. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, agad na nagmulat ang kanyang mga mata. Sir, ito ang medical record na nakuha namin 2 days ago tungkol sa operasyon ni Miss Lily. Agad itong binuksan ni Lester. Ang chart ay detalyado. Pati na rin ang family medical history nito. Sinuri niya ang bawat pahina ng kidney transplant at napagtanto niya na sulat kamay nga ito ni Lily. At ang tumanggap ng kidney ay siya rin, Lester Samonte. Parang isang malaking bato ang bumara sa kanyang lalamunan. Napangiwi ang mukha niya. Kapansin-pansin na magkatulad ang record ng 2 babae. Sino ang nagsisinungaling sa kanila? Thank you guys for listening and watching.